nasan ka man, buong bansa. You're tuned in to 92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio, ka-vibes ang ating pong oras, 8:03 on the clock. And I'd like to welcome you on the third and final hour ng ating favorite weekend evening habit. This is the Sunday edition of Nice to Meet You. At kasama niyo po ngayong gabi ang inyong lingkod na si DJ Alex. And before we go on, I just want to say hello kay Jansen Pulutan ng Marihatag, Surigao del Sur na nag-text sa ating Viber text line. At ka-vibes, speaking of text line, hotline, pwede na nga kayong tumawag. If you wanna share something or kung yung ating pong thought for tonight or question ay meron kayong namumuong kasagutan dyan sa inyong mga isipan, i-share mo na yan sa atin dito sa 0954-406-1967. How late is too late to cancel a plan with someone? So para po doon sa inyo mga ka-vibes na ang pet peeve, yung mga bigla-bigla na lang nagka-cancel ng date, ng gala o ng lakad at kinaiinis mo talaga yan, no? Share mo naman yan sa atin. Or kung ikaw naman yung tipo ng tao na nakaranas na mag-cancel or mag-bail out ng isang plano, meeting, date, ano man yung uri ng pagtatagpo o pagkikita, ano ba yung iyong naging kadahilanan? And what's your side of the story? Kasi palagi namang dalawa ang kwento, di ba? Kaya nga sa atin, anong turo? Huwag ka lang basta-basta makikinig sa kwento ng isa. Pag may nagsumbong, nagchuchu sa'yo, ay nako, be mature enough and be intelligent enough also to hear the other side of the story. Alam mo, isang paraan yan para masabi mong matalino ang isang tao kapag hindi siya basta-basta naniniwala. Hindi siya basta-basta passive dun sa kung ano lang yung impormasyon na nare-receive niya. Oo, kasi ano naman, 'di ba? Dapat magkabilang side para fair and just and impartial ang istoryang iyong maririnig. Pero nako, speaking of storya, ano naman kayang storya ng ating caller ngayon dahil may natawag na hello? Hello? Hello po, DJ Alex. Wow, hello. Anong iyong pangalan at saan ka natawag ngayon? Hello po, ako po si Moira from Marikina City po. Ay, Moira. So magaling ka rin kumanta. Lagi ba natatanong sa'yo yan? Opo, pero sayang hindi po talaga. Ay, grabe naman. Teka lang, wag ka mawala ng pag-asa. Si Moira nga lumaban. Ay. Si Moira ay ilang taon na, if you don't mind me asking? 22 na po ako. Ay, 22 na, 'di ba? Marami nang natutunan. Sabi nga nila, 'di ba, malayo na pero malayo pa kasi 22 is still a very young age. Ikaw ba ay nasa kolehiyo, kakagraduate lang? Graduation ko po next week actually. Yes po. Wow naman, congratulations from FM Radio Manila. Gusto ko lang matanong, ikaw ba anong kinuha mong kurso sa kolehiyo? Kinuha ko pong kurso is communications po under broadcasting actually. Ay, so ang pangarap mo rin ay maging isang broadcaster. Yes, of course po. Sana pala rin. Ayun, audition na to. Ay, yun pala yan eh. Anong klase ng broadcaster bang gusto mo? Kasi syempre marami yan, di ba? May mga broadcast journalist, meron naman ding mga DJ. So anong klase ba ang gusto mo? Ayan, hello. Parang nagtutot. Ano Hello, yung... ay sorry. Ayan, oo. Nawala po saglit. Oo, may tumawag yata sa'yo. Importanteng tao ba yan? Nasa puso mo ba yan taong yan? Nagtutot eh. Oo. Shopee lang po ng kapatid. Kapatid niya pala. Mapagmahal sa kapatid. Kapatid So yun na nga, anong klase ba ng broadcasting ang gusto mo? Usually po sa mga na-perform ko na po dati, usually behind the scenes work. Gusto ko po talaga kasi nag-organize na Ayun, behind the scenes work, no? Medyo nawala lang ulit. Pero ako, I get amazed, no? Dun sa mga tao na behind the scenes. Kasi tama, napapakinggan, napapanood nyo lamang yung mga talents. Pero sa totoo lang, it takes a whole production team, diba? To come up with a good show, with a good program. Kaya, syempre, wag din natin kalimutan yung mga behind the scenes natin. At ikaw, ano specifically yung gusto mo maging position in the future? Like writer, director, ano ba? Sana po production assistant. Ay, may hiring tayo nakaraan, no? Oo, parang meron yata. Sayang naman. Taga Marikina ka lang, no?
Yes po, malapit-lapit po sa Oo, mga why do you think we should broadcasting hire dito. you? Ay, ganun na agad yung mga tanungan. HR Ay, pala. job interview na po pala. Oo. So, nagpapa-job interview ka naman na ngayon, no? As early as now. Kasi yung bago pa man graduate, I think yung iba nagre-ready na sila. So, ikaw, what are your preparations ba? Actually, sa totoo lang po, medyo na-burn out po ako slight from college. So, I'm taking a small break. After the graduation ceremony ko po, dun ko po talagang aasikasuhin ang aking job applications. Ayun. Alam mo, tuwang-tuwa ako sa mga Gen Z na ganyan na rin yung kanilang mindset, no? Kasi di ba yung iba sasabihin na pagka-graduate ko, kailangan makatulong na ako sa pamilya ko kung breadwinner. Pero yung Gen Z kasi ngayon, they know how to take care of their mental health. Na minsan kapag gusto ko Opo. lang magpahinga, magpapahinga ako, no? Pero ikaw ba, yung bang topic natin ngayon, is this something na nakaka-relate ka? Kasi di ba sa college, ako guilty akong ginagawa to, no? Ang question kasi natin, how late is too late to cancel a plan with someone? So ito man ay about sa date, about sa kung ano-ano, mga meeting, practice. Ako, guilty ako. Sorry na agad, Moira. Pero guilty ako na minsan naliligo pa ako, tapos yung mga kaklase ko andun na. Noon lang naman, nung time na yon, no? Kasi nasira yung alarm nung clock ko na di ba ting-ting. Tapos hindi gumana. Tapos sabi niya, asan ka na? Naliligo pa lang talaga ako nung time na yun kasi late ako nagising. Pero ikaw, kinaiinis mo ba yung mga ganong klase ng tao? Yung ano ba, kakancel na ba natin? Late-late ka nagsasabing hindi matutuloy. What are your thoughts about it? Ako naman po, I think it depends on the situation po talaga. Kasi kung sa college naman po, for example, kung low commitment siya, like, okay, mag-aaral tayo sa cafe somewhere. Pwede naman po like last minute silang mag-cancel kasi something else came up. Pero yung mga, for example po, may isa-set kami na may kailangan i-film tayo today. By today, Yeah. kailangan matapos natin yung specific paper na to. Tapos hindi sila susupot. Tapos dun lang sila lalabas. Pag halfway through na yung meeting, dun lang po ako naiinis. Sana lang po may warning na at least before mga 2 hours or 1 hour before, at least na sabihin nila sa akin na, uy, hindi pala ako makakapunta. Tapos sasabihin nila yung rason sana. Para maintindihan ko rin naman kung saan sila nang gagaling. Di naman po, syempre, galit agad. Nasaan na ba yan? Napapaisip din po ako, baka may pinagdadaanan, baka may nangyari. Pero, as a person to person na lang din. Sana bigyan niyo na lang ng slight warning if hindi kayo makakatuloy pala rather than having the whole group of people to wait. Parang ganun po yung mindset ko. Ganda, pang matalino, pang ano nga to, pang director. No, pang mga executive producer ang mga labasan nito. Pero alam mo, dun sa pinapangarap mong trabaho, no, time is of the essence. Kaya talagang kayo yung mga magiging responsible doon sa pag-gather ng mga talents, ng mga tao together sa set, sa programa. Kaya ang hirap kapag biglang may magbe-bail out at the very last minute, 'di ba? Magbiglang, "Ay, sorry, hindi ako makakapunta." Ikaw ba, anong klase ng personality mo? Kasi sabi nila, para ikaw ay maging executive producer, maging production assistant, kailangan medyo firm ka yung assertive ka, yung medyo may tapang. Hindi naman kailangan masama ugali, pero alam mo yung may tapang, yun makakapagpasunod. So, do you think you have that? I think medyo may May pagkahulaan ng susunod na salita. Ito po sa nice to meet you. Oo. Ayun, medyo nawala lang ulit. Sabi mo, I think may ano yun? suplada po ako sa bahay. Suplada. Di tagalan. Pero kasi, when it calls for it po, like, mga times na, alam mo yung consistently nang late yung person, consistently they don't show up. Like, no isang beses, oh my God, ano kasi siya, parang yung call time namin 7 a.m. so napakaaga and gets ko na everyone will have to sacrifice yung tulog nila to meet that early call time. Tapos yung may dala ng script, dumating 2 hours after ng call time. So di rin po kami nakapag-film agad. And sabi ko, hoy, dito pwede. Tapos tinanay ko po siyang kausapin after. Like, medyo prangka lang. Pero ano sabi mo? Hindi naman yung mga sinabi ko po, like, sana next time, intindihin mo na naghintay rin kami na hindi makaka-move yung buong grupo unless you're also here. Kasi inarkila mo yung responsibilidad na yun, kailangan mo rin syempre tuparin yung responsibilidad na yun.
Ay, pasado na to. Sayang. Tapos na yung hiring. Ang galing sumagot. Ganyan dapat. Sa mga Gen Z na nag-a-apply ng trabaho, sa mga ka-vibes natin, ganyan ang mga sagutan, di ba? Ganyan naman mga tanungan ngayon ng mga HR. Yung bibigyan ka ng mga situational, hypothetical boy abunda questions na if you were blah blah blah, anong iyong gagawin? Kasi ang ganda nung sagot mo, no? At saka, Thank you po. oo, very assertive. Kasi kailangan yan ng tapang minsan, di ba, sa buhay. Alam mo, minsan pag masyado ka mabait, pag masyado kang passive sa mga nangyayari, mga inuutos, ibinibigay, the more na parang masasamantala ka. But if you know how to defend yourself, ano yan two-edged sword yan. Pwedeng makabuti para sa'yo, pero minsan kasi the more na alam mo yung medyo makuda ka na, di ba? Medyo mareklamo ka na. Minsan napapagkamalian ka ng ibang tao. You tend to be misunderstood sa mga nangyayari. So ikaw, no, ano ba specifically yung gusto mong i-share sa amin ngayong gabi? Syempre, mas nakilala ka na namin. Eto pala si Moira, di ba? Medyo matapang but in a very good way. So, ano yung gusto mong i-share sa amin ngayong gabi dito sa ating programa? Ang gusto ko lang po i-share kasi for me, mahirap talaga sagutin ng mga bagay-bagay ng yes or no question. So medyo napaisip din ako sa how late is it too late to cancel a plan. General rule of thumb ko rin kasi talaga, at least 12 hours before mag-inform ka na. Pero syempre, as humans, ang dami nangyayari sa buhay. Hindi rin po natin alam kung ano pong mangyayari within that 12 hours. So syempre, we can be more understanding towards each other. Like, mas considerate ka rin sa ibang tao. Parang ganyan. May nangyari kasi one time, sa class naman to. So, nag-iisang class ko lang siya. Oh. And pumunta ako sa campus. Sakto, yung class na yun, lunchtime. So, ako, hindi ako kumakain ng breakfast kasi naglolo ko yun dyan. Okay. So, nalipasan ako. O tapos, nalipasan ng, ano kaya yung susunod? Nalipasan ng gutom. Oo. Ako rin actually dati, hindi rin ako yung tipo ng tao na, alam mo yun, mahilig mag-breakfast, mahilig. Medyo nawalan kanyang linya, ayusin lang natin, no? I'll wait for your cue na lang, guys. Pero yun nga, kagaya ni Moira, nung time na ako ay nag-aaral din, hindi ako mahilig mag-breakfast. Pero ngayon, dahil on a regular day, di ba, sa ating regular programming, 6 to 9 ang aking schedule, napipilitan na ako na mag-agahan. Kasi umaga pa lang, gising ka na, so umaga pa lang, di ba, ang bilis mo na magutom. So tama ba, ikaw ay nalilipasan ng gutom, sabi mo? Moira. So, umaga pa lang, gising ka na, so umaga pa lang, bakit mo na magutom? Hello? Hello po. Ayun, sabi mo kanina, ikaw ay nalilipasan ng gutom. Tama ba? Gutom. Oo. Yes po. Tapos, Sorry po, medyo nawawala. ay, Pero, go lang. yun po. So, parang nag-effort po talaga ako para pumunta sa klaseng yun at para make sure na hindi po ako late. Tapos biglang magka-cancel last minute. So, in the case of going out with friends or my meeting or something, para nare-realize ko, grabe pala talaga yung effort to show up. Kahit show up lang mismo. So, yung effort na pinagdaanan ko na nagbihis ako, naligo pa ako, sira pa ata yung heater namin nung araw na yun. Ang lamig-lamig po sa kung saan ako nag-aaral. So, parang nabaliwala lahat po ng effort ko. And yun nga po yung sinabi ko kanina, like canceling something on time, like sabihan niyo po yung tao beforehand, is also an act of consideration for them as well. Pero of course, kung medical emergency or something talaga na sobrang urgent, syempre given na po yun na pagbigyan po yung tao kasi hindi naman po nila kontrolado yun. Pero it boils down lang din po na, alam niyo po, wag na po, kung kaya naman pala, wag na po mag-cancel on a person very last minute kasi it also somehow shows yung respect niyo po sa tao. Kasi yung canceling last minute shows yung attitude mo, syempre sa mga bagay-bagay, and if you value that specific person or specific thing that you're going to. Oo, ang ganda nung sinabi mo, no? Kasi yung pagko-consider, di ba, doon sa kung ano ba yung magiging impact nito doon sa taong kausap mo is also tantamount to the respect that you have for that person. So, pag nag-cancel ka kasi sa tao, pwedeng, alam mo yun, out of pakikisama yung tao, sabihin, hindi, okay lang, don't even worry about it, walang problema. Pero sa totoo, markado tayo dyan at ipinakikilala natin yung sarili natin sa maling paraan. Yung, alam mo yung, yung sige, tinamad ka ngayon, nag-bail out ka, nag-cancel ka, pero sa totoo, patawarin ka man yan,
makisamahan ka pa rin yan, pero sa huli, may impact ito no? Doon sa kung paano tayo ipaperceive ng isang tao. At ang perception ng ibang tao sa atin, mahalaga yan, di ba? Opo. Oo, kaya lalo na sa mga kagaya mo na in the future, 'di ba? Magiging part ng production. Alam mo, ang liit-liit ng industriya pag kumalat na, alam mo 'yan, di okay kausap 'yan, gulong kausap 'yan, masisira ka na, 'di ba? Paano ka pa i-consider sa ibang mga programa, sa ibang mga trabaho or any job opportunity na meron no, kung masisiraan ka na Opo. sa maliit lang na pagtanggi mo o bigla ang pag-cancel sa isang lakad, sa isang meeting. Pero yung date, ibang usapan yung date Ikaw ba nakapag-cancel ka na ng date? May naliligaw ba sa'yo noon na kinancelan mo na? Nung Valentine's po, oh my God. Ay, ano Wait. yan? Ako naman po yung nag-cancel last minute. Ay, Ay. pero kasi, medyo complicated po yung story. Mm. Basta, ano po siya, parang umamin po siya sa akin. Tapos, hindi ko po kasi talaga siya bet. Sorry po. Sana hindi niya po ito naririnig. Bakit ka Pero- namumupo? Mas matanda ba sa'yo yun? Mas bata po sa akin. Okay. How many years younger? 1 year lang naman po ata. Schoolmate. O Yeah. tapos, what happened? Opo. Umamin sa'yo. Bakit? Mag-ano ba kayo to begin with? Like, were you guys close friends? Doon nga po ako nagtaka, hindi po kasi. Ano po siya, naging kaklase ko po once sa PE class ko. Tapos, lagi lang po kaming maaga dumadating sa klase. So, we end up striking a conversation. Tapos, after a year doon, wala po kaming klase na magkasabay whatsoever. Tapos, doon po siya umamin. So, medyo nalito ako kung saan nanggaling yon. Ay, ibig sabihin lang yan, doon sa mga first few conversations that you guys had when you became blockmates or classmates, na-develop na. Ang ganda mo, ang lakas ng dating. Ibig sabihin, pinangarap ka niya buong SEM na aaminin ko ba o hindi ko aaminin kasi doon lang siya nagkaroon ng courage. As to when a person will confess his or her feelings naman, syempre, nakadepende yan, 'di ba? Doon sa tao. At least sa kanya, Opo. 'di ba, nagkaroon nga siya ng courage o lakas ng loob na umamin sa'yo. But on Valentine's Day niya ginawa, tama ba? Opo, hindi po ako expectant nun. Bigla na lang po niya akong kinausap, tapos niyaya niya po akong makipag-date. Me being me, medyo ano po kasi ako, tunnel vision sa mga klase ko nun. Like, kailangan ko tapusin yung klase ko today. Ganun po talaga lagi yung mindset ko. So, umuo na lang po ako sa kanya, tapos dumiretso na lang po sa classroom. Pero sa loob-looban, hindi ko po talaga gusto. Sorry. Sorry po. Okay. So, ibig sabihin, napaasa siya nung moment na yun dahil the moment he asked you, kung he asked you out, okay lang ba, labas tayo, umuo ka. Pero deep inside, Opo. alam mo sa sarili mong, sorry, prank lang yun. Sinungaling ako sa part na yun. Opo, aminado naman po ako doon. Bakit? Because you didn't want him to feel embarrassed at the moment? Or dahil lang wala kang lakas ng loob to reject the person, naawa ka? Parang more on wala po ako lakas ng loob kasi hinatid niya po ako sa klase nun. So sabi ko, sige, oo na lang muna ako. Tapos tsaka ko na to pag-iisipan mamaya. May exam din po kasi ako nung araw na yun. So medyo kalat po yung utak ko that time. Oo, binigyan ka pa ng palaisipan, no? 'Di ba? Dapat exam muna. Exam muna bago yon. Pero alam mo, ang masasabi ko dyan, ang hirap kapag yung tao na nag-a-ask out on a date para sa'yo ay hindi mo gusto, no? Kahit anong effort. Pero Opo. imagine mo kung yung crush mo yung nag-ask out sa'yo, kikiligin ka. 'Di ba? Matik oo po yun. Charot. Oo. Bakit nga ba ganun, no? Pag yung mga taong hindi natin gusto yung nagdada moves, nakakainis. Parang ay nako, wag mo akong anuhin, wag ka mag-effort, ganon. Pero, paano mo Opo. naman sinabi sa kanya later on na, uy, sensya na, dito ano yung dahilan mo? Ano po, noong una, sabi ko po sa kanya, sorry, nakaligtaan ko na meron pala kaming movie date kasama ng mga kaibigan ko. Kasi during that time, may libre po sine malapit sa mall sa amin. So, gusto po namin manood. Tapos,
parang iniiwasan ko po talaga siya. 3 po yung libreng movie na sunod-sunod kong pinanood para lang masabing hindi ko po siya mate-text pabalik agad. Wow, grabe. In fairness naman sa'yo, ang honest mo rin. Kahit may, alam mo yung white lies, pero ang honest mo pa rin. Nagsinungaling ka sa kanya, ni-reject mo siya. Pero at least, totoong nanood ka naman talaga ng sine. Sorry. Wala nga lang sa Masaya naman plano. po ako nun. Opo. Ang talinong bata nito, no? Ngayon alam ko na rin paano ako magdadahilan. Hindi naman dahil sa marami nagkaka-type sa akin. Baka sabihin masyado ko nagmamaganda dito, nagfi-feeling. Pero talagang darating at darating sa pagkakataon na kailangan mong gumawa ng excuse, 'di ba? Sa taong hindi mo Opo. man yan medyo bet, sa tao na, wala na ako sa mood, ayoko nang kitain kasi ang sama ng ugali or may imbibe ko lang yung bad vibes niya. So it's better for, for us not to meet ngayong araw na ito. Pero yan pala yung mga dahilan. Sige, sabihin ko manunood Opo. ako ng ano ba, Superman ba yung showing ngayon? Sabihin ko nakabili na kasi ng ticket yung imaginary boyfriend ko kahit ang totoo wala naman. Oo, we're learning some tips So yun lang naman yung time na ikaw ay nakapag-bail out or nakapag-cancel last minute. Opo, mga ganun po. Yung mga kaibigan ko po more on understanding sila kasi lahat po kami introverted. Parang pag may nagsabi, parang hindi ko pala talaga kaya today, guys. Para yung maintindihan na po namin sa isa't isa. Okay, so hindi siya tuloy today. Parang ganon. Ganda rin ang mga ganong klaseng friends, no? Yung they won't take it against you kahit na last minute ka magsabi na, sorry, hindi ako pwede. Alam mo, kahit ang babata nyo, you're only 22 and I'd like to believe na yung mga friends mo rin are as young as you, no? Pero very mature kayo to understand na ang buhay ngayon hindi na lang basta-basta yung ura-urada, pwede kayo magplano. Ganun na rin ba ang mga college student ngayon? Yung tipong magmi-meet kayo, magko-coffee lang kayo, kailangan planuhin pa sa sobrang busy nyo? Opo, may nangyayari po talagang ganun. Tapos recently po, malayo po kasi ako nagka-college. So recently lang din po ako bumalik ng Maynila. And lahat po ng kaibigan ko, nasa Maynila po talaga. This week, 3 beses po ako lumabas dahil po sunod-sunod yung gala ko just to see them again dahil na-miss ko po sila. Pero before that, there were plans na magkita-kita kami. Hindi talaga natuloy kasi sobrang busy ng lahat ng tao na uuwi sa drawing. Oo, totoo yan. Maski hindi naman natin sadya, no? Hirap na kasi mag-schedule ngayon. Isipin mo, 'di ba? Sa traffic pa lang. 'Di ba? Dami ng ganap yung hindi mo na alam paanong isisiksik sa isang araw sa 24 hours lahat ng mga activities na gagawin mo at yung mga plano. But at least, 'di ba? Diyan mo makikita din talaga yung intensyon at sinseridad ng tao kung gaano ka ba niya talaga gustong makita. Kasi as for you, 'di ba? Gumawa ka talaga ng paraan to see your friends. Kahit na yun nga, sabi mo many times before, nagka-cancel na rin, hindi magkatagpo-tagpo yung sked. So Moira, as we go on, sino ba yung mga gusto mong batiin? I-shout out. Shout out ko po sa mga nakikinood ko pong mga kaibigan na si Maggie pati si Lex. Maraming salamat. Kasi makikinig daw po sila. Ayun. Tapos mga kaibigan ko rin po si Kat, si Ali, pati si Claire kung nakikinig man kayo somewhere. Sana okay pa kayo kahit kakakita lang natin kahapon. Ayun, 'di ba? Yan yung mga friends na minit mo sa Marikina na sabi mo ang tagal mong hindi nakita. Opo. Saan ka ba nag-college, if I may ask? Saan lugar? Ibig sabihin hindi within Metro Manila, no? Opo, sa UP Baguio po ako nag-college. Yun naman pala. Happy graduation. Di ba? Nakasablay pala. Meron din Yes kaming po. researcher. Si Ken naman, ang kanyang pangalan. Graduate naman siya dito sa UP Diliman, pero parang kabatch mo yata. Kasi pinagmamalaki niya yung sablay. Alam mo, dapat naman talaga, ibandera mo yan. Kung ako nga graduate ng UP, sasakay lang akong jeep, magsasablay ako eh. Pwede ba yon? Meron lang ba mga okasyon na pwedeng pagsuotan ng sablay? Or parang anytime na gusto ko, mag-aanak akong binyag, magsasablay ako. Okay lang ba yon? Meron, for graduation rites lang po siya or commencement exercises po. Okay, so hindi pwedeng out of kayabangan magsasablay. Hindi po. Hirap mag-aral sa UP, tapos hindi nyo sa akin pasusuot yung sablay. Ganun pala yon. Kaya pala yung mga prof ko, oo, nagsasablay-sablay din sila. Kapag lang, alam mo yon, may, yun nga, graduation,
Yun pala ang explanation behind it. Kala ko kasi Yes. porke gusto kong i-fashion, alam mo yun, makikipag-date ako. Ayoko namang iyabang, taga-UP, di ba? Magsasablay lang naman ako on our first date. So, ibig sabihin, kailangan galangin, di ba? Yun talagang sablay. Yes, Congratulations! Nakakatuwa naman, no? Kasi isang malaking karangalan, yun ngang makatapos ka, di ba? At sa pinakamaganda pa, talaga, no? Uy, baka maraming magalit sa atin. Big 3, Big 4, di ba? Baka i-contest niya. Bakit? Totoo naman sa world ranking, sa QS, ano ba? Pinakamataas naman talaga ang UP, di ba? Sa pinakamagandang paaralan pa sa buong Pilipinas. Kaya hindi kita masisisi bakit iniwan mo ang Metro Manila para i-pursue naman din talaga ang UP Baguio. Ayan. Maraming salamat, Moira, for calling us tonight. Thank you. Maraming salamat din po. And congratulations sa graduation. Ingat ka. Thank you And po. yan. Ingat din po. Good luck sa career. At iyan nga mga ka-vibes, si Moira, 22 years old from Marikina City. Nag-graduate po next week, no? Sa UP Baguio. At ang kanyang pangarap ay maging part ng production sa media. Ako, abangan natin, mukhang malupit itong si Moira. At in fairness sa akin, yung ko lang talaga nalaman, yung sa Sablay, huwag niyo ako ika-cancel. Ako natutuwa. Kasi sabi ko nga dun sa researcher namin, grabe bro, ang lakas makapogi ng lalaki na nakasablay. Don't show me your face, just show me your sablay. Sagutin na kita. Ay, ganun pala yun. Hindi, ang galing, di ba? Kaya, syempre, may sablay o wala. Basta, ang punto dyan yung talagang edukasyon, di ba? Napakahalaga niyan na pagpuyatan, pagsikapan, paghirapan. Dahil babalik at babalik tayo, no? Doon sa mga lumang kataga na naririnig natin na edukasyon ang tanging pamana sa atin ng ating mga magulang. Sa panahon ngayon, nausapin yung mga nepo babies na yan, di ba? Yung mga anak mayaman lang daw. Alam mo, madaling mainggit, 'di ba? Madaling makaramdam ng feeling na sana all. Sana lahat pinanganak born with a silver spoon, 'di ba? Pero pag inisip mo sa huli, it's just fair and square, 'di ba? Dahil sa huli, sa sariling galing pa rin naman ng bata talaga yan eh. Kahit na gaano pa kayaman, gaano karaming connection meron ng isang tao, kung hindi niya rin kayang patunayan ang sarili niya, once nandun na siya sa real world, wala pa rin, binatbat, di ba? Doon sa mga talagang taong nagpursige, nagsumikap. At ako, I am also a firm believer na ang mga tao na talagang nagsusumikap, gagantimpalaan yan ng tadhana. Bagamat iniisip natin, paulit-ulit na lang, DJ Alex, Monday na naman bukas, mahirap pa rin ako. Trabaho na naman, eto na naman. Hindi naman ako nakakaipon. Pero sa totoo, darating at darating din yung big break mo na babawiin lahat. Diba? Ng mga pagpapagod mo, ng mga sakripisyo mo, it will make everything worth it. Kaya ka-vibes, kapit lang kayo. At syempre, no, doon sa mga ka-vibes natin, ng mga estudyante pa, patuloy nyo lang, no, yung pagsusumikap sa inyong buhay. At darating din talaga yung mga pagkakataon at mga oportunidad na para sa inyo. Dahil, kapag ang isang bagay ay para sa'yo, kahit na gaano karaming tao pa sa paligid mo, yung bumawi, yung mag-alis, yung pumilit na harangan at putulin yung iyong pakpak. Oo, hindi ka nila maaalis. Hindi ka nila talaga maididiril sa iyong mga pangarap. Kaya ipagpatuloy mo lang yan. Pero magpapatuloy po tayo to even more of the music. Kaya ka-vibes tuto ka lang. Huwag mo akong iiwan. Dito pa rin sa Nice to Meet You with DJ Alex sa 92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio, ka-vibes. 92.3